Marami tayong mga kababayan na matagal sumakay ng barko. Kumustahin natin sila. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. 16 years, 16 na mga taon na sumakay ng barko si Ginoong Jose Pedro Agtarap. Ngayon, nasa Ilagan, Isabela ang ating seafarer. Alamin nga natin ang kalagayan ng ating kabayan at ano ang pwedeng maitulong ng inyong Bantay OCW program. Hello, Mr. Agtarap. Magandang hapon po, magandang araw po sa inyo dyan. Magandang hapon din po, Ma'am Susan. 16 years pala kayo na sumakay ng barko. Ang tagal, ha? Apo, Ma'am. Kailan kayo bumaba? Noong May 14, 2021 po, nadisgrasya po kasi ako sa barko noong February 9, 2021. Nadislocate po yung right shoulder bones. Tapos napadoktor ako sa Shanghai, China. Napauwi ako noong May 14, 2021. Kasagsagan ng pandemic yun, ha, Mr. Agtarap? Yes po, Ma'am. Yes. Kasagsagan po ng pandemic. Nasa Shanghai, China po kami. Grabe. Ano po itong barko ninyo? Bulk po. Cargo? Bulk. Oh, yes bulk po. carrier siya. Ilan kayo na mga seafarer noong panahon na yon? 21 po. Oo, Lahat. kasi konti lang po, no? Yung Opo. crew, pag ganyang barko. Ano po yung biyahe ninyo noong panahon na yon? Mga chemicals, mga general cargo, kung ano-ano yung kung minsan wood chip, kahit anong mga cargo kinakarga namin, mga abono, ganun. Kung ano-ano na lang ang kinakarga namin. Worldwide po. Pero nung panahon po ng pandemic, patuloy kayo naglalayag, Mr. Agtarap? Yes po, ma. Fully vaccinated Kasi po naman kami lahat po sa onboard. Kasi hindi naman po papayagan pag walang bakuna. Yes po, ma. Hindi pwede po, ma. Talagang fully vaccinated po kami lahat, no? Pero po that time, Sir Joe, habang nasa barko kayo, chine-check din kayo? Everyday po yung may monitoring sa COVID-19 kung positive o negative yung mga tao sa barko, ma'am. Naiba talaga ang buhay nung kasagsagan ng pandemic. Pero nung na-aksidente po kayo, bumaksak kayo sa barko, naipa-hospital pa kayo? Yes po, ma'am. Sa Shanghai, China po. Ilang araw po kayo sa hospital? Isang araw lang po nung naibalik nila yung na-dislocate na buto. Umuwi din ako, bumalik din ako sa barko, ma'am. Pero hindi nila ako binigyan ng gamot. Basta Okay. binigyan lang ako ng 21 days na rest sa barko. After 21 days, nagtrabaho na ulit ako. Pero nung nararamdaman ko pa rin masakit. Kaya nag-decide ako na mag-relievation na lang ako. Uuwi na lang ako, sabi ko sa kapitan. Nag-decide po ako na umuwi na lang dahil hindi ko may trabaho ng maayos tong kamay ko. Napauwi ako nung May 14, ma'am. Nung nakauwi ako, nakuan muna ako sa hotel. Na-quarantine muna ako sa hotel ng 1 week ba yun o 2 weeks bago ako pumunta sa Manila doctor. Nagpa-check up doon. Ay, ang tagal pa. Nag-quarantine pala muna kayo bago kayo ma-check up. Yes po, ma'am. Tapos nung nagpakuan ako sa Manila doctor, sabi ng doktor, self-therapy muna, Mr. Agtarap, sabi sa akin ng doktor. Sige, uwi muna ako ng probinsya, Dok. Habang self-therapy ako, doon muna na lang ako dito sa Isabela mag-self-therapy. Tapos monthly, nagre-report ako doon sa Manila Doctors. Pero nung ma'am, sinabi ko sa doktor na masakit talaga, hindi ko makuha. Kahit paanong therapy gawin ko, hindi ko may taas ng masyado tong right hand ko. MRI ako
sa Manila Doctors. At yun, nakita nila na may na yung May dislocation. hindi po, yung laman ng kwan dito sa right shoulder ko, nahiwalay dun sa buto. Kaya in-schedule na ko na operahan ako sa Manila Doctors noong July 11 hanggang na-admit ako July 10 hanggang July 13 ako nandun sa Manila Doctors. Tapos nag-cell therapy na ako hanggang nung November 17. Ang binigay lang po ng magsaysay na kwan ko, basic lang po. Hanggang ngayon po ma'am, hindi ko pa rin maitaas ng maayos tong right shoulder ko, right hand ko. Masakit, Opo. hindi ko maikwan. Pero sabi ng doktor nung November 17 sa akin, fit to work, nilagay niya doon sa medical kwan ko ma'am. Pero hanggang ngayon ma'am, Certificate. yes po, medical certificate ko fit to work. Pwede na raw ako bumalik sa barko. Pero hanggang ngayon po ma'am, masakit pa rin tong kamay ko. Pero kung kayo po ang tatanungin, gusto niyo pa rin po bang magbarko? Ma'am, sa edad kong to, 59 years old na ako. Wala nang tatanggap sa akin. Saka matanda na po ako. Na-disgrasya pa. Wala na rin po akong tatanggap sa akin sa edad kong ito ma'am. Kaya iniiling ko lang sana kung matulungan niyo ako kahit man lang po sana partial disability ma-claim ko sa kumpanya namin dahil may 2 anak pa po akong nag-aaral. Nahihirapan po ako masyado sa mga pang-tuition nila at saka allowance nila kasera. Opo. Kasi ngayon po wala pang grading. Sabi niyo kasi kung na-fit to work, di po ba? Tatapatin na po kayo ma'am. Sige Lumapit po. po ako sa isang abogado. I-file namin ang kaso sa NLRC. Pero nangyari sa NLRC ma'am, natalo ata kami doon sa NLRC. Bakit po ata? Hindi sigurado? Wala kayong siguradong sagot kung natalo o nanalo? Natalo dahil may sulat po galing NLRC na pinadala sa akin dito sa probinsya. Mhm. Denied po yung claim ko. Ano po eksakto yung claim? Yung claim ko po sana na partial disability man lang matanggap. Partial ko sa- disability. Oo. Yes po. Nag-apila po ba kayo? Ngayon yung abogado nag-aapila sa sa Court of Appeals. Hindi ko po alam pero ang pagkakaintindi ko pag na-deny na sa NLRC parang wala nang pag-asa yata yun ma'am Nawalan ka na ng pag-asa? O kung Opo. kung nag-appeal naman yung abogado ninyo sa Court of Appeals, ibig sabihin patuloy siyang aasa. Okay. Ang gawin na lang po namin, dito po sa Bantay OCW program, malaman po namin kung nasaan yung kaso, pwede naming masundan, kung saan namin kayo pwedeng matulungan. Ano po? Makikipag-coordinate kami Maraming sa inyo. salamat Bigyan po, nyo ma'am. kami. Opo, nung reference number, NLRC case po ninyo, tapos na sa NLRC, doon na sa Court of Appeals, kung saan namin kayo pwedeng masundan, kung anong tulong yung pwedeng magawa namin. Maraming salamat po ma'am kung sa tulong nyo. Sana po matulungan nyo ako dahil hirap na rin ako sa mga estudyante ko. Opo. Pero nandiyan ka ngayon sa construction. Nakakapagtrabaho pa kayo. Kwan lang Masakit po pa. ma'am. Hindi naman ako yung minor lang po ang trabaho ko dahil hindi po ako kikilos. Wala po akong may pakain sa pamilya ko. Masakit pa rin po yung inyong Hindi ko po may taas to ng maayos. hindi nyo maitaas. Kahit balde po na buhatin ko yung right hand ko, hindi ko po makaya na buhatin. Masakit po. Kung minsan, Oo. kahit t-shirt, hindi ko po maalis. Nahihirapan akong alisin na mag-isa yung t-shirt ko dahil sumasakit Hindi nyo bigla. maitaas. Hindi Opo. nyo maitaas yung ninyo, yung braso ninyo. Mm-mm. Opo, ma'am. Sige po, tinan po namin kung ano pang magagawa namin dahil na alam namin kung anong problema na ninyo ngayon, yung ilang practical solutions, tinan po namin kung may mga remedyo pa na pwede kaming isuggest po sa inyo. Makikipag-ugnayan po kami muli, Mr. Agtarap. Maraming salamat po sa tulong niyo, ma'am. Sana matulungan niyo Opo, ako. Problema ko.
Salamat sa pagtitiwala sa Bantay OCW at mag-ingat po kayo ha. Baka yung mga aksidente talagang hindi natin maiiwasan. Ingatan po ninyo ang inyong kalusugan. Magko-coordinate kami muli sa inyo. Salamat Yes, po. ma'am. Salamat Bye-bye din po, ma'am. Relax lang tayo, relax lang. Si Ginoong Jose Pedro Agtarap, nasa Ilagan, Isabela ang ating kabayan, 16 years, 16 na mga taon na sumakay ng barko at ngayon nga po, dahil sa aksidente, ay hindi na siya makasakay. Ayaw na rin sana niya, kaya naman ang request niya, sana, partial disability man lang para makatulong sa pamilya. Titinan po ng Bantay OCW program ang lahat at gagawin po namin ang lahat ng aming magagawa para matulungan ang ating kabayan. Bantay kaso sa ating Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Radyo Inquirer Online at Inquirer.net. Ako po si Susan K. Marami pong salamat sa Stonehouse Hotel sa pagbibigay daan po sa maraming mga episodes ng ating Bantay OCW program, kaagapay ng ating mga OFWs mula noon hanggang ngayon. Ang Stonehouse Hotel ay matatagpuan sa Quezon City, sa Maynila at maging sa Pasay City. Makipag-ugnayan lamang sa kanila at very affordable rates ang kanilang offer para sa ating mga kababayan, OFW o hindi man pansamantalang nanunuluyan dito po sa Metro Manila. Narito ang Stonehouse Hotel. Maraming salamat po sa inyo.